Kaka-file lang ni Karen Reed ng bagong nakakagulat na kaso. At sasabihin ko sa iyo ngayon, ang mga mensa hindi umano'y ipinadala ng mga investigador sa kanyang kasong kriminal na bahagi ng reklamong ito. Ilan ito sa pinakamasamang bagay na nabasa ko. At maaring baguhin nito ang takbo ng kwento. Ipapaliwanag ko ang kasong ito at ang mga dapat mong malaman ngayon. Maligayang pagdating sa sidebar, inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, bago tayo magsimula dito, kailangan ko munang sabihin sa inyo ang tungkol sa sponsor natin, ang partner natin, dahil meron silang app na sigurado akong magugustuhan ninyo. Ang tawag dito ay Upside. Nagbibigay ang Upside ng cashback sa mga araw-araw mong binibili, gaya ng gasolina, groceries, at takeout. I-download lang ito ng libre. Pumili ka ng offer sa isa sa mahigit 100,000 na lokasyon nila. Magbabayad ka lang ng normal gamit ang card mo. I-verify mo ang binili mo at ganun lang, may pera kang babalik sa'yo. Halimbawa, kailangan kong magpagas o gusto kong mag-takeout isang gabi. Hahanapin ko muna ang mga offer ng Upside at pagkatapos kong gumastos, lalabas ang pera sa app ko na pwede kong ilipat diretso sa bank account ko. At ang mga madalas gumamit ng Upside, nakakakuha sila ng average na $254 pabalik kada taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code. Gamitin ang promo code na sidebar para makakuha ng dagdag 25 sentimo na bonus bawat galon sa unang tangke ng gasolina. Tingnan mo, hindi ko alam kung nakita mong balita. Pero may isang malaking kaso na isinampa ni Karen Reed. Mahaba ito. Mabigat ito. Gusto kong ipaliwanag ito sa'yo. Ang mga mahahalagang bahagi, ibigay ang mga pangunahing punto. At gusto ko talagang talakayin ang nakakagulat na mga aspeto nito. Ibabahagi ko ang opinyon ko sa lakas at posibleng kahinaan ng kasong ito. Pero ilalagay ko muna sa tamang konteksto. Alam mo na ang pangalan, Karen Reed. Napatunay ang walang sala siya noong nakaraang taon sa kasong pagpatay sa kasintahan niyang pulis ng Boston na si John O'Keefe. Kahit 2 beses siyang nilitis at isa ay nauwi sa hung jury. Ang argumento ng prosekusyon ay tinamaan niya ito gamit ang kanyang sasakyan at iniwan siyang mamatay sa malamig na panahon sa labas ng bahay ng isa pang pulis, si Brian Albert. Hindi kumbinsido ang hurado na siya ang pumatay kay John O'Keefe. Ngayon, itinuro ng depensa ang isang pabaya at nadungisang investigasyon na nagsasabing pinagbintangan si Reed at talagang binigyan din ng mga investigador. Lalo na ang pangunahing investigador na si Michael Proctor. Ngayon, si Proctor ay aktual na natanggal sa Massachusetts State Police matapos mabunyag ang serye ng malaswa at seksistang mga text message kabilang na ang ilan tungkol kay Reed. Ngayon, nagsampa ng kaso si Reed laban sa Massachusetts State Police at Canton Police Department ng Bayan ng Canton dahil sa pag-eempleyo kay Proctor at Sean Good mula sa Canton PD na bahagi rin ng kanyang kaso. Nagbitiw siya sa pulisya ngayong linggo. Ngayon, gaya ng tatalakayin natin, ang argumento ay, at makikita mo ito sa reklamo, hindi dapat sila na-hire, pinanatili, o pinayagang mag-imbestiga sa kanyang kaso. At sa madaling salita, inilalabas nila ang argumento na may sabwatan, may plano para siya ipagtulungan, na siya ay napagbintangan. Sasabihin ko na sa iyo ngayon, ang mga di umano'y mensahe na ipinadala ng mga taong ito ang nagpapalabas ng kakaibang usapin dito. Kaya naman isa ito sa mga pinakamalalang reklamo na nabasa ko sa matagal na panahon. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang argumento tungkol sa immunity, ito ang tatalakayin ko. Tama ba? Immune man o hindi ang mga pulis at departamente, mahalagang tawagin at pansinin ang mga mensaheng ito. Kaya hayaan ninyong talakayin ko ang mga paratang, ang mga text message. Ulitin ko, sasabihin ko na, ngayon pa lang, maghanda kayo. Marami tayong pag-uusapan. At pati na rin ang mga dahilan ng kaso at ibibigay ko ang aking legal na opinyon tungkol dito. Sige. Nangyari ito pagkatapos maihain ng naunang kaso. Kaya si Karen Reed ay nagsampa ng kaso noong Marso ng taong ito laban sa iba't ibang opisyal at mga saksi sa kanyang kasong kriminal, pati na rin ang bayan ng Canton. Mag-focus muna tayo sa kasong ito ha. Babasahin ko sa inyo ang unang bahagi nito dahil kung ide-describe ko lang, kulang. Si P. Ang hatol na not guilty sa Commonwealth v. Karen Reed noong Hunyo 18, 2025 ay hindi lang basta nagtapos ng isang maling pag-uusig. Nagbigay ito ng matinding liwanag sa isang bagay na matagal lang sinusubukang itago ng Massachusetts State Police o MSP at ng Town of Canton Police Department o CPD. Isang nakatanim na kultura ng pagkiling, misogynia, sistematikong pagkabigo at kabulukan sa loob mismo ng dalawang organisasyon. Dahil sa mga problemang ito, nagsampa ng kaso si BB Reed laban sa MSP at CPD dahil sa kapabayaan nila sa pagkuha, pagsasanay at pagbantay sa mga bias at tiwaling pulis na lumabag sa kanyang karapatang konstitusyonal
at nagdulot ng matinding pinsala. Sa pinakapuso ng mga hinaing ni Bibi Reed ay isang nakakabahalang kwento. Hindi lang tungkol sa mga individual na karapatan, kundi pati na rin sa mga pangunahing prinsipyo na siyang pundasyon ng ating lipunan. Dahil sa kasong ito, mapipilitan na sagutin ng MSP at CPD ang mga illegal na ginawa ng pulis kay Bibi Reed na ilalahad sa ibaba. Ngunit pati na rin sa mapanirang kultura ng pagkiling at misogynia na nagpalaganap ng ganitong mga illegal na gawain. Malamang, nagdulot din ito ng iba pang labag sa konstitusyong investigasyong kriminal na nagparusa sa maraming hindi kilalang tao. Pag naririnig ko yan, nagiging alerto agad ang legal kong pag-iisip. Kasi naiisip ko, kung tinutukoy mo rin ang iba sa parehong kalagayan, ibig ko bang mas malaki ang aksyon na ito? Tinutukoy mo ba ang class action? Na kung mas maraming tao ang naniniwala na kung naimbestigahan sila ni na Good o Proctor, sasali rin sila? May isa akong kasong babanggitin mamaya. Tuloy tayo. Matagal nang iniiwasan ng MSP at CPD ang sandaling ito. Ngunit na yon ang panahon para sa transparency at pananagutan na nararapat sa mga mamamayan ng Commonwealth. Sa totoo, kapag nagsampa ka ng kaso, ang discovery, palitan ng impormasyon at paglilitis ay tinatawag na transparency. Dagdag pa niya, ang dating MSP Detective Michael Proctor at dating CPD Sergeant Sean Good ay matitinding mapanlait at may galit sa mga naiiba sa kanila na makikita sa kanilang kilos. Hindi sila opisyal na paminsan-minsan lang nagbibitiw ng nakasasakit na pahayag. Sila ay mga lalaking nagsulat at nagpadala ng komunikasyon sa isa't isa at sa grupo ng mga kaibigang kapareho ng pag-iisip sa loob ng isang dekada. Nagpapatibay ng malalim at walang pagsisising galit sa mga babae, mga itim na Amerikano, mga Asyanong Amerikano, mga Hudyo, mga Hispaniko, mga Arabo at mga bakla. Ang kanilang kawalang kakayahan para sa anumang posisyon ng pampublikong tiwala ay hindi lingid sa lahat. Ito ay malawakang naitala at gaya ng nakasaad sa ibaba, nalalaman na ng MSP at CPD bago pa man itinalaga ng alinmang ahensya ang mga ito upang imbestigahan at usigin si Binibining Reed. Hindi maiwasan ang pakikilahok ni na Proctor at Good mula simula ng imbestigasyon sa pagkamatay ni John O'Keefe III, kaya nadungisan ang buong proseso. Sa madaling salita, hindi lang basta't nagbigay sila ng masasamang komento. Ipinapakita nito na hindi sila karapat-dapat na maging bahagi nito, na hindi sila dapat kinuha, hindi sila dapat pinanatili, at nagpakita sila ng pagkiling na nakaapekto sa imbestigasyon. May koneksyon diyan na kailangang siyasatin at patunayan. Pero papasukin ko na ito. Ayos ba? Kaya si Karen Reed ay nag-aangkin na ito ay nasa libu-libong nakasulat at audio na mensahe. Na yon, para malinaw, hindi ako naniniwala na nakita na natin ang opisyal na ulat ng mga text message na ito, tulad ng mga screenshot nila na pwede mong makita mismo o anumang katulad nito. Pero ang nilalaman ng mga mensaheng yon ay bahagi ng reklamo. At ang reklamo ay may kasamang ilang mga CP o di umano'y mga CP. Sa pamamagitan nga pala, may footnote na, ang mga audio recording ay nasa isang thumb drive na isinama bilang exhibit sa reklamo na ito. Pero muli, wala tayo nun. Nagpapatuloy, quote, para sa MSP at CPD, ganito daw sila idinawit. Sila ang nag-hire, nagsanay, nag-supervise, at nagmasid sa dalawa ng matagal, kaya dapat alam o nalaman nila ito. Ang kapanirang pananaw ni na Proctor at Good ay hindi lang nasa araw-araw nilang pananalita, kundi bahagi na rin ng kultura at usapan sa kanilang organisasyon. Babasahin ko sa inyo ang ilang umano'y mensaheng ito ng maingat. Sige, nasa YouTube tayo kaya mag-iingat tayo. Sasabihin ko lang ito, humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na sa sobrang sama nito, okay? Batay sa ulat, mula raw ito kay Proctor nang sabihin niya kay Good ang tungkol sa aksidente ng maraming sasakyan sa Canton. Sige lang, magmadali ka. May nakita akong itim doon kaya hindi ako magmamadali kung nagtatrabaho ka. Hayaan mo silang mamatay. Ayon sa ulat, nagpadala si Sean Good ng mensahe na nagsasabing kainin mo ang itim na are at binanggit ang salitang N. Ayon sa ulat ni Proctor, walang kwenta ang Amerika at tama raw si Hitler. Kailangan pang makialam ng US at sirain ang lahat. Paano naman ito? Dapat sirain ang Detroit kasama ng mga lugar tulad ng Flint, Michigan. Mga pugad daw ito ng mga N na nagwawala. May isa pa raw galing kay Good na nagsabi, Hudyo, father. Proctor, ang bago kong VP ay isang dambuhalang malisyosong C na salita. Nagdarasal ako sa langit na sana may kakaibang insekto mula sa Amazon
na gumapang sa kanyang V, mang itlog, at ang mga inakay ay patayin siya sa pamamagitan ng pagkain sa kanya mula sa loob palabas. Grabe. Paano ito? Nagaling daw kay Sean God. Udyo siya, kaya sigurado ako nagbibigay siya. Pero ito, galing daw kay Michael Proctor, paalisin sila. Wala akong pakialam kung legal sila o ano ang dahilan nila. Ipa-deport yung mga buwisit na yan. At ayon sa kanila, si Proctor daw ang sumulat ito tumutukoy sa, sabihin na lang nating, puwitan ng kanyang nubya. Hindi ko man lang malapitan yung bagay na yan. Ginagawa ko ng lahat ng paraan. Iniintay ko munang makatulog siya bago ko lapitan. Lahat ng paraan ginawa ko, pati subukang lasingin siya, pero hindi ko pa rin siya malapitan. Naiinis na ako, hindi na nakakatawa. Hindi ko nababasahin. Pakiramdam ko ang dumi ko na, pero gets mo naman ibig kong sabihin. Kung interesado kang makita silang lahat, kung yan ang gusto mong gawin, pumunta ka sa Law and Crime app. May case files kami para kay Karen Reed. Naka-upload ang kaso at pwede mo itong basahin. Inuulit ko ang argumento. Hindi dapat kinuha o pinanatili sa trabaho ang mga lalaking ito. Hindi sila dapat pinayagang mag-imbestiga ng kasong kriminal dahil umano'y may pagkiling. Lalo na't ang kaso ni Karen Reed ay tungkol sa isang babaeng suspect. Sinasabi rito at inuulit ko, naniniwala sina Proctor at Good na nilalason ng mga taong ito ang mga komunidad kung saan sila nakatira at nagtatrabaho. Nagtatrabaho at kung saan sila kalaunan ay naglingkod. Hindi lang sila sumunod at kumilos ayon sa bias nila, isinulap pa nila at iniwan sa voice message para sa mga kaibigan nilang katulad mag-isip. Libu-libong komunikasyon ang naganap kung saan tinalakay nila ang sadyang pagbabahagi ng mga pribadong hubad na larawan ng mga babae. Tinatapos nilang sarili habang tulog ang mga babae. Halos lahat ng grupo, miyembro ng komunidad at kilalang tao ay pinuntirya nila. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat inimbestigahan si Reed. Dahil may kinikilingan sila laban sa kanya. At ipinapakita nito at ang gusto nilang sabihin ay hindi sila dapat naging mga investigador. Quote, bukod pa sa mga kakilakilabot na pahayag na ito, ipinapakita nito kung gaano siya naniniwala. Yung may mga pinagmulan at katangiang katulad niya, puting lalaki, ay mas mataas kaysa sa iba, mga babae, hindi puti. Hindi rin nahihiya si Proctor sa iba pa niyang hilig na nagpapakitang hindi siya karapat-dapat sa serbisyo. Tulad ng paulit-ulit niyang pagtalakay sa pagtatanim ng coke at pagsaksak ng nightstick sa puwitan ng tao. Napakahalaga dahil pareho nating alam na may mga alegasyon na may itinanim na ebidensya sa kaso ni Karen Reed. Pag-uusapan ko yan mamaya. Sa madaling salita, noon pa hanggang ngayon, hindi sila karapat-dapat humawak ng posisyon o humawak ng mga posisyon ng autoridad sa MSP at CPD. Lalo nang gumanap ng mahahalagang papel o sa kaso ni Bibi Reed ng pangunahing papel sa investigasyon ng pagpatay. Natanggap, nirepaso, na-verify at naanalisa na ng CPD ang mga mensahe halos isang taon nang nakalipas. Ngunit nanatili pa ring pulis si Sargento Good hanggang 2 araw lang ang nakaraan. Pag-usapan natin si Karen Reed. Noong Enero 29, 2022, pinakawala ng MSP at CPD ang 2 misogynistang ito kay Bibi Reed upang magtrabaho sa kompromisado at tiwaling investigasyon sa pagkamatay ni G. O'Keefe. Mabilis lumitaw ang galit at pangtutok nila kay Bibi Reed. Tunay nga, agad na naiintindihan ni na Proctor, Good, iba pang pulis at ang kanilang mga organisasyon ang dapat gawin ng mali ang ulat ni na Brian at Nicole Albert, Matthew at Jennifer McCabe at Brian Higgins na hindi raw pumasok si G. O'Keefe sa bahay kahit may pasa at bugbog ang mukha niya. May kagat ng aso at galo siya sa braso, pati malalim na sugat sa likod ng ulo na maaari lamang nagmula sa pagbagsak paatras sa magaspang na ibabaw sa loob ng bahay, hindi sa patag na damuhan sa harap. Sa madaling sabi, ito ay ukol sa paratang na pumasok siya sa bahay noong gabing ihatid siya ni Karen Reed at binugbog siya. Pinatay siya at iniwang parang patay sa labas. Hindi nasagasaan ni Karen Reed. Sabi nila, agad tinutok at pinalabas ng otoridad na may sala si Miss Reed, ang babaeng hindi taga roon. Kita mo ang mahalagang punto dyan, babae. Bilang lead investigator ng MSP, kahit wala pa siyang alam kay Miss Reed maliban sa hindi siya taga roon at babae. Hayagang ipinakita ni Proctor ang kanyang matinding pagkiling nang ilarawan niya si Miss Reed sa group chat ng kanyang mga kaibigan bilang, ayon sa kanya, isang retarded. Sira ulong pukinginang walang puwet at may tagas. Si Paul na napagdesisyunan agad sa investigasyon ay ayon sa kanila
walang tsansa. Sabi pa niya, talo na siya, sigurado. Nilalayo ni Proctor na gawing malinaw at direkta ang lahat upang maipasa nila ng kanyang malalapit na kaibigan ang sisi sa tinatawag nilang babae. Ayon sa kanila, matapos maaresto si Bibrid, nagbitiw agad si Good ng sexual at hindi makataong komento tungkol sa mga kondisyong medical at pisikal na anyo ni Bibrid. Mga komentong madalas nilang ginagamit ni Proctor sa pasilyo ng kanilang organisasyon araw-araw. Sabi nila, Diyos ko, gugustuhin ng bawat babae na magka-brain tumor, multiple sclerosis at colitis kung ganyan sila kaganda sa yoga pants matapos patayin ang boyfriend nila. Habang iniisip ni Good si Bibi Reed na naka-yoga pants, kinuha ni Proctor ang kelpono niya at naghanap ng hubad na larawan. Ngunit sinabi niya sa mga kasama na wala pa siyang nakitang nude. Abang sinusulatan niya ang iba nang magsimula ang investigasyon, sinabi niyang umaasa siya magpakamatay si Bibi Reed. At ang paraan ng investigasyon ng CPD ay nagmula sa baluktot at masamang gawain ni na Proctor at Good na pinupuntirya at sinisira ng isang tagalabas habang pinoprotektahan ang kanilang mga kapapulis at pamilya. Ibig sabihin, ang mga pulis. Mas tinanggap ito dahil sa pagde-dehumanize kay Bibi Reed. Sa tulong ni na Good at CPD, si Proctor, ang direktang supervisor niya na si Yuri Buchenik at ang iba pa niyang mga kasamaan sa MSP ay nagsagawa ng investigasyong puno ng salungatan at katiwalian. Layunin nilang ibintang ito sa dalaga, kasamang paglabag sa mga pulisya, proseso at etika. Halimbawa, gaya ng ilalarawan sa ibaba, kahit maraming ebidensya na si Ginong O'Keefe ay nasa loob ng bahay, hindi nila hinanap ang dugo, fingerprint o DNA ebidensya doon. Hindi man lang inimbestigahan o kinunan ng larawan ng forensic criminalist ang bahay. Hindi agad pumasok ang mga investigador sa bahay na pinangyarihan ng krimen. Isang linggo pa ang lumipas bago sila bumisita para sa formalidad at maikling panayam kay Nicole Albert. Hindi sila kumuha ng ebidensya mula sa German Shepherd ng mga Albert, kahit iniisip nila na baka kinagat ng aso si John O'Keefe, na posibleng patunay na nasa loob siya ng bahay at hindi si Karen Reed ang kumatay sa kanya. Sinabi pa na kahit natagpuan ang katawan ni Gino O'Keefe sa harap ng bakuran, may sariwa at halatang kagat at kalmot ng aso sa kanang braso niya. Pineke ni na Proctor at ng mekaniko ang ebidensya para mapanagot si Miss Reed sa pagkamatay ni Ginong O'Keefe at iliis ang atensyon mula sa mga kaibigan at kapwa-pulis ni Proctor. Kasama dito ang pagtatanim ng ebidensya sa lugar ng insidente, sa damit ni Ginong O'Keefe at sa sasakyan ni Miss Reed para suportahan ang maling kwento ng depensa na si Miss Reed ang bumangga kay Ginong O'Keefe, kahit alam ng mga investigador na hindi tugma ang mga sugat niya sa banggaan, kundi sa pisikal na alitan at pag-atake ng aso. Ito ang malaking bahagi, kasama sa mga pagkukulang ang pagbibigay ng kapangyarihan at autoridad ng MSP at CPD sa mga taong may kinikilingan, tiwali at mapanghusga. Dahil kina Proctor at Good, mali na pagbintangan si Miss Reed ng pagpatay sa loob ng 3-5 taon pinagdudahan, 2 beses na aresto, kinasuhan at nilitis, at kinundena ng publiko. Sa katunayan, kung nagkaroon lang ng karaniwang pag-iingat, na pag-uusapan natin, parehong MSP at CPD ay malalaman na sina Proctor Good at iba pa ay hindi karapat-dapat maglingkod mula pa sa simula. Para patunayan na hindi kwalipikado si Proctor, sinabi nila na inamin niya ito noong 2017 4 na taon na siyang nagtatrabaho. At sinabi sa mga kaibigan na wala siyang ideya paano siya nakapasa sa background check. Naalala mo ba nung nabanggit ko ang ibang kaso? Para sa mga nakakakilala sa kaso ni Sandra Birchmore, lalabas ito dito. Inulit ko halimbawa lang ito noong 2022. Isa akong 18 taong veterano ng CPD. Nagbahagi si Good ng opinyon sa sulat tungkol kay Sandra Birchmore, batang namatay sa kanto noong nakaraang taon na una munang tinawag na pagpapakamatay. Nadiskubre ng mga federal na autoridad na ilang opisyal ng Stoughton Police Department ay sexual na umaabuso kay Binibining Birchmore noong menor de edad pa siya. Matapos ang investigasyon, kinasuhan ng mga federal na autoridad ang dating pulis ng Stoughton sa pagpatay at itinuturing na homicide ang pagkamatay niya sa antas federal. Noong unang bahagi ng taon na ito, binago ng tanggapan ng Norfolk County District Attorney ang sanhi ng kanyang pagkamatay mula sa pagpapakamatay patungo sa hindi matukoy. Sinabi ni Good sa mga kaibigan niya na inuulit niya, yung babae ay halos may kapansanan sa pag-iisip. Ngayon, aantayin at titignan natin kung paano ito makakaapekto sa kasong kriminal. Maaari ka ring bumalik sa naunang punto ni Reed na tanggapin ang paratang niya at maaaring hindi lang siya ang apektado. Bumalik tayo kay Good. Ayon sa reklamo at quote,
Tila nagustuhan niya ang kakayahan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, autoridad, at access sa institusyon para iligal na makakuha ng impormasyon tungkol sa mga babaeng nakakasalamuhan niya sa araw-araw niyang buhay. Noong 2015, hindi na ako makapaghintay. Hanapin ang salitang C sa trabaho. Oo, hindi maganda para sa lalaking na-assign sa kaso ni Karen Reed. Iyan ang mga pangunahing pahayag ng mga diumano'y katotohanan na inilalabas dito ni Karen Reed. Ngayon gusto kong talakayin ang mga batayan ng demanda, ang mga bilang nito, at kung ano ang idinidemanda niya. Bilang isa, kapabayaan laban sa Massachusetts State Police. At ang pangunahing ideya ay may tungkulin ng MSP sa publiko. Isang tungkulin na tiyakin na hindi nakakasama ang kanilang mga pulis. Kailangan mong sanayin sila. Kailangan mong bantayan sila ng maayos. Tungkol ito sa kung ano ang makatuwiran. Kung ano ang makatuwirang pag-iingat. Tungkol ito sa mga pinsalang maaaring idulot ng mga pulis nito at makatuwirang mahulaan. Ang argumento dito ay nilabag ng MSP ang tungkulin nito kay Karen Reed, kabilang ang di umano'y pagkuha at pagpapanatili kay Proctor sa puwersa. Alam nila o dapat nilang alam na hindi siya angkop sa trabaho, nabigong sanayin siya at iba pa, pero pinayagan pa rin siyang imbestigahan ang kaso ni Karen Reed, kahit may personal siyang ugnayan sa mga saksi at posibleng suspect. At inaakusahan din nila na pinayagan siya ng MSP na di umano'y gumawa at magtanim ng ebidensya. At ang pinsala kay Reed, ayon sa kanila, ay hindi siya naimbestigahan at nausig ng tama. Inaangkin nilang nawala ang kanyang karera, bahay, kotse, reputasyon, kalayaan ng ilang taon at dumaan sa dalawang paglilitis. Gusto ko lang bigyang diin ng isang bagay sa reklamo. Ayon dito, bago at habang iniimbestigahan ni Proctor, binigyan ni Bekenic ang agarang supervisor na nabanggit natin, si Proctor ng taunang pagsusuri sa trabaho. Gaya ng dati, kahit alam niya ang illegal na gawain, pagkiling at matinding pagtatangi ni Proctor, paulit-ulit na maling isinulit ni Bekenic na si Proctor ay kumilos ng may mataas na profesionalismo at integridad. At kinumpirma na matagumpay nilang natalakay ang mga pulisya ng MSP tungkol sa anti-harassment, sexual harassment at diskriminasyon at pagkakaiba-iba at iba pa. Quote, minsan nagkunwaring walang alam ang MSP. Noong Pebrero 2024 na buwan bago ang unang paglilitis ni Bibi Reed, alam na ng MSP na may problema sila kaugnay sa kanyang kaso. Sinimula ng kagawaran ng katarungan ang investigasyon sa mga investigador at noong Pebrero, isa tinanong si Proctor sa grand jury tungkol sa mga text niyang tinawag si Bibi Reed ng salitang nagsisimula sa C at iba pang mapanirang komento. Tinatanong din si Proctor tungkol sa kanyang mga text bandang alas 11 ng gabi. Noong Enero 2020 na ang akusadong si Brian Albert ay makakaiwas sa investigasyon dahil, ayon sa kanya, pulis din siya sa Boston. Humarap si Proctor sa grand jury dahil sa mga text mula kay Julie Albert na humihiling ng regalo para kay Courtney Proctor bilang kapalit ng pabor noong ini-interview ang mga Albert para sa kaso. Noong Pebrero 4, 2020, nagpulong si Proctor at ininformang pamunuan ng MSP kay Colonel John E. Mon at Lieutenant Brian Connors na parehong bagong retiree at kay Major Leonard Copinrat na aktibo pa tungkol sa kanyang testimonya at mga text message sa Department of Justice. Hindi siya natanggal, hindi rin agad kinuha ang telepono o inimbestigahan ang pagiging mapanlait niya. Alam nilang umiiral yon at kung saan ito mahahanap, pero ayaw nilang gawin yon o hindi man lang sinubukan kahit hanggang matapos ang paglilitis ni Ginang Reed. Sinubukan pa nilang itago ito kay Ginang Reed at sa publiko. Kahit nagsimula na sila ng Internal Affairs Investigation noong Marso 2020, bago pa mabuo ang hurado sa unang kasong kriminal ni Ginang Reed. Nang nadiskubre ng tagapagtanggol ni Ginang Reed ang mga mensaheng ito at ginamit sa paglilitis, napagpasyahan ng MSP na hindi na ito balewalain. Ikalawang kaso, kapabayaan ulit, pero ngayon laban sa bayan ng Canton at pulisya ng Canton. Pareho lang ang kaso. Tungkulin ng CPD na siguraduhing hindi makasakit ang kanilang opisyal at empleyado. Kaugnay ito ng mga paratang sa ari-arian, katulad ng kaso ni Proctor. Ngunit nabanggit din na nabigong bantayan at sanayin si Sargento Michael Lang sa kakulangan niyang inspeksyonin at tiyaking ligtas ang lugar ng natagpuang katawan ni Ginong O'Keefe. Suriin ang mga katawan ng mga akusado para sa ebidensya ng away o hilingin na masuri ang mga cellphone ng mga akusado noong umaga ng Enero 2020. Nabigong mapanatili, maprotektahan at masiguro ang iba't ibang surveillance video sa loob at labas ng Sallyport. Kabilang na, ngunit hindi limitado sa pag-set ng auto-delete function ng mga video na ito
sa loob ng 30 araw at hindi pinanatili ang mga particular na video na ito ng mas matagal na panahon. Pagtangkang itago mula sa defense team ni Baby Reed ang surveillance video footage sa loob ng istasyon ng pulis at parking lot sa mga kaugnay na araw. Nabigong bantayan ang relasyon ni na Proctor at Kevin Albert. Pagbibigay kay Brian Higgins ng access sa istasyon ng CPD nang walang supervision. Nang malaman ng CPD na ginamit ni Higgins ang istasyon ng CPD sa gabi matapos ang party ng mamatay si Ginong O'Keefe, nabigo silang imbestigahan at iulat ito sa MSP. Iyan ang paratang. May ginawa ba siya o nagkaroon ng access sa ebidensya sa kahit anong paraan? Ikatlong bilang, civil conspiracy laban sa parehong MSP at bayan ng Canton. Ngayon, interesante ito. Nagtataka ako kung magiging mahirap ito. Sa madaling salita, ang paratang ay nagkaroon ng iisang plano o pakana ang MSP at CPD na ituon lamang ang investigasyon sa pagkamatay ni O'Keefe nang hindi tama laban kay Reed. Ngayon, ito ang mga saloobin ko tungkol sa kasong ito. Una sa lahat, yung mga mensahe na yon, yung sinasabing mga mensahe, kung mailalabas man, sobrang sama. Sobrang sama kung totoo. Palagi ko namang sinasabi, pero mahirap talagang bigyang dahilan o konteksto ang mga mensahe, di ba? Kahit nung nag-testify si Proctor sa unang paglilitis kay Reed at ipinaliwanag ang mga pinadala niya, wala ka nang nasabi. Ngayon, hindi ko alam kung lahat ng mga mensaheng yon ay papasok sa paglilitis dito. Ang argumento ay marami sa mga ito ay masyadong mapanulsol. Baka hindi mahalagang mga ito sa kaso ni Reed. Kaya ang punto, tingnan mo lahat ng mensaheng ito. May pattern dito. Ipinapakita nito kung gaano hindi karapat-dapat sina Proctor at Good na magsilbi, mag-imbestiga at lalo na sa paghawak ng kaso. Sa pag-imbestiga ng kaso na may kinalaman sa isang babaeng suspect at isang patay na pulis. Ipinapakita nito ang kanilang pagkiling. Maaring yon ang maging argumento. Sasabihin ko na ngayon, kung maririnig ng hurado ang mga menseng yon, nako, hindi yun maganda para sa MSP o CPD. Ngayon, sa tingin ko, maaari ring itaas ang argumento ng immunity. Tanong kung magiging kasing tagumpay ito. Ano ibig kong sabihin? Pinag-uusapan natin ang qualified immunity at sovereign immunity sa batas. Sa madaling sabi, pinoprotektahan nito ang mga pamahalaang pang-estado at lokal, mga departamente ng pulisya at mga pulis mula sa kaso kaugnay ng trabaho nila. May saysay naman yon, hindi ba? Hindi lahat ng pag-aresto ay mauuwi sa kaso, at hindi lahat ng kaso ay mauuwi sa kulong. May korte at legal na sistema tayo para dito. Hindi tama na bawat suspect ay agad magsampa ng kaso laban sa mga piskal o pulisya para sa milyong piso na sinasabing nilabag ang kanilang karapatan. Lahat sinasabi nilang inosente sila, pero magkakaroon yon ng masamang epekto. Ang argumento dyan ay baka wala nang mahuli, wala nang makasuhan, pati na ang mga totoong kriminal. Dahil matatakot ang mga piskal at mga pulis. Matatakot silang idemanda. Kaya kailangan may immunity. Kailangan may proteksyon sila. Iyan ang argumento. Magtatagumpay ba? Iyan ang ipinaglalaban ng mga akusado, di ba? May lehitimong ebidensya kami laban kay Karen Reed. Kahit hindi ka sa ngayon, totoo ang ebidensya namin. Yung umani problemadong pahayag niya tungkol sa pagkakabangga kay John O'Keefe at sa media interview, kung saan parang nagdududa siya kung siya ang may gawa. Pati agad niyang nalaman ang kinaroroonan ng katawan habang hinahanap nila ito. Masama rin ang kondisyon ng daan noon. May argumentong ang cellphone data ni O'Keefe ay laging nasa labas, kaya't hindi siya pumasok sa bahay. Pati umano'y nabasag na taillight ng sasakyan. May iba't ibang, alam mo na, testimonya tungkol sa epekto or kung anong nangyari. At may iba't ibang testimonya rin tungkol sa mga tinamo niyang pinsala, mga pinsala ni John O'Keefe. Kaya masasabi nilang, tingnan mo, may ebidensya kami para maniwalang siya ang may gawa. Pero ang paraan para mawasak yon, ang paraan para maalis ang immunity na yon, ay ang pagsasabing, hindi lang ito basta pabayaang investigasyon. Hindi ito simpleng pagkakamali lang. Hindi lang ito masamang trabaho ng pulis. Hindi. Ang paraan para maalis nila ang immunity na yon ay ang pagsasabing hindi mo pwedeng protektahan ng mga pulis o ang departamento ng pulis kung sinasadya at garapalan nilang ginagawa ang maling gawain. Kung mali ang pagtutok nila kay Reed at may masamang intensyon, pumapasok ng usapin ng sabwatan, di ba? May sabwatan para ibintang o ilagay siya sa alanganin o hindi maayos ang investigasyon. Dapat higit pa ito sa pabaya o palpak na investigasyon. Kailangang sinadya, garapalan at mali ang ginawa.
Meron ba nun? Mapapatunayan mo ba na may sabwatan o kasunduan ng MSP at CPD laban kay Reed? Iyan ang punto ng argumento. Kapag tiningnan mo, mapapaisip ka kung ano pa ang lalabas sa discovery at paglilitis dahil ang kasong kriminal ni Karen Reed ay hindi tungkulin ng depensa na magpatunay ng kaso o katiwalian ng pulisya o sabwatan. Tungkol ito sa pagtaas ng makatwirang pagdududa sa kanyang kaso at pagpapakita ng maling trabaho ng pulisya. Hindi nila kailangang patunayan ang katiwalian. Wala silang obligasyon na patunayan na merong sabwatan. Iba ito sa civil case, di ba? Lalo na kung tungkol ito sa autoridad, pagsasanay, pagkuha ng tao at dating trabaho nila. Iyan ang civil case na ito. Dahil dito, posibleng mas marami pang sagot at paliwanag kumpara sa mga criminal case. Kaya para sa mga nagtatanong, ito na ba ang paraan para malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari kay John O'Keefe? Maring o, maring hindi. Ngayon, talakayin natin ang mga tugon. Si Karen Reed ay nag-guest sa Today Show ng NBC ngayong umaga at sinabi na si John O'Keefe ang dahilan ng kanilang ginagawa. Si John ang biktima ng katiwalian dito at kami ang kanyang boses. Sabi niya, ito ang plano namin. Kailangan ko munang iligtas ang sarili ko. Wala akong magagawa kung di ako malaya. Kailangan kong ipaglaban ang aking kalayaan sa loob ng maraming taon. At alam kong habang nangyayari ito, hindi ko kailanman makakalimutan na nangyari ito sa akin, na ako ay nagawa ng mali sa ganitong paraan. Hindi ko agad kayang bumalik sa dati. Kailangan kong ipaglaban pa rin ang katarungan. Sinabi ni Alan Jackson, abogado ni Reed, sa Today Show, hindi kayang tumbasan ng pera ang gusto ni Karen. Ang mailantad ang katotohanan. Pagbubunyag ng katiwalian na siyang ugat ng Massachusetts State Police at ng Canton Police Department. Ngayon, nagkomento ang MSP tungkol sa umanay mga mensahe sa reklamo na ito. Tinawag nila itong kasuklam-suklam at lubos na salungat sa anumang batayang pamantayan ng kagandahang asal. Ayon kay Colonel Jeffrey Nobel, Superintendent ng MSP, ang umanay text message ay hindi sumasalamin sa pinahahalagahan ng Massachusetts State Police at hindi pinapayagan sa aming hanay. Lubos nilang sinusuportahan ng desisyon kong tanggalin si Michael Proctor. Isang abogado ni Proctor ang nagsabi sa NBC Boston na ang anumang ginawa o sinabi ni Genome Proctor sa personal na buhay ay walang epekto sa investigasyon kay Karen Reed. Iyan ang bod ng kaso. Tututukan pa rin namin ang mga susunod na kaganapan. Salamat sa pagsama sa Sidebar mga kaibigan. Mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Mapapanood din kami sa Pick-up ng NBC. Sundan ka sa X, Instagram at Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes-Biyernes alas 11 ng gabi Eastern Time hanggang sa muli mga kaibigan.